Ang nakaraan. Kailangan ng kumilos kaagad ng pangkat ni Sean para hanapan ng bagong follower si Caligorn para tuluyan na silang lumakas. Kaya agad itong nagpunta sa isang lugar kung saan may potential na nilalang na magiging kanilang bagong kasapi. Kaya lang nang makita niya ito, isang batang walang talento ang kanyang natagpuan, pero masipag mag-ensayo. Kaya pinakitaan kaagad niya ito kung ano ang tunay na lakas. Pagpapatuloy. Agad na tumayo ang batang ito sa ginawa ng ating bida. Anong ibig sabihin nito? Pagtataka niya, dahil bigla-bigla na lang siyang hinamon ng isang laban ng ating bida, nagtataka rin siya kung paano siya nakilala ni Sean. Sabi nito sa sarili, wala akong pag-asa na manalo sa isang gito na gumagamit ng sword aura kahit kahoy na stick lang ang hawak niya. Sabi ni Sean, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, subukan mong makaligtas sa mga gagawin ko. Kahit alam nito na wala siyang kalaban-laban, alam rin niya na hindi siya pwedeng umatras at tumakas, dahil tiyak na mamamatay siya pag gagawin niya iyon, kaya sumagot ito, wala akong balak na mamamatay ng maaga, sabi nito. Dito ay nagulat ang ating bida dahil ang paghawak ng bata sa espada ay pangkaraniwan, kaya humanga ito sa katapangan ng batang nasa harapan niya. Kaya lang bata, paano mo haharapin ang kahihinatnan ng mga pag-atake ko? Sabi ni Sean, na ang isang ito naman ang sumugod, buo ang loob, talagang hindi papayag na mamatay lang siya sa labang ito. Kaya lang sa paglapit ng sandata niya sa ating bida, agad lang pinitik ni Sean ng kanyang sandatang kahoy ang espada ng katunggali na agad namang napigilan ito. Anong nagawa niyang sirain ang sandata ko? Pagkagulat na takot nitong nasabi sa nangyari, iyon ay dahil alam na niyang katapusan na niya. Ang espada ng bata na gawa sa bakal ay nasira lang ng patpat na hawak-hawak ni Sean, doon pa lang ay kitang-kita na ang kinaibahan nila ng lakas. Matapos noon, nalingat lang ito ng sandali ay may magkaibang pag-atake na ang tumama sa kanyang leeg at tagiliran, sapat ang lakas para mapangiwi ito at hindi rin mamatay. Kasabay noon, ay agad na pinatid ni Sean ang isang ito ng napakabilis, dahilan para magpaikot-ikot ito sa ere, nawala sa balanse, kaya lalagapak ngayon sa mga sandaling ito, ang sama pala ng lagay mo kaysa sa inaakala ko, sabi ni Sean. Pagkalagay ng pamalo sa balikat nito, sabi niya, wala kang silbi, mas maigi pang patayin ka na lang, sabi nito, na talagang wala siyang makitang pag-asa sa kalaban niya ngayon na maging parte ng kanilang grupo. Kaya lang kahit alam na niyang dehado siya, at mamamatay siya sa labang ito, agad niyang inihagis ang kanyang putol na espada na hawak-hawak papunta kay Sean, nagbabaka sakali na makaisa sa ating bida. Kaya lang hindi bagita si Sean, mabilis lang niyang nasalo ang hinagis ng kanyang katunggali, gamit lamang ang kanyang daliri, nang walang kahirap-hirap. Sabi nito, aba, hindi na masama bata, kahit papano ang reflexes mo ay maganda, sabi nito, na hindi pa tapon ang kakayanan ng kanyang katunggali ngayon. Kaya lang nang bumagsak na ang katawan nito, nagpagulong-gulong ito sa sahig, na hindi man lang magawang kontrahin ang pangyayari sa kanya para makatayo siya ng maayos, kaya binawi ni Sean ang kanyang sinabi, mukhang tsamba lang pala iyon, sabi nito. Dito bago tuluyang tumilapon ng malayo ang batang may pulang buhok, nagawa niyang tumigil sa kinaroroonan niya ngayon. At agad na naglabas ng mahika sa kanyang palad, object explosion, sabi nito sa pamamaraan na gagamitin niya para pumalag sa ating bida, nakitang-kita ang determinasyon nitong mabuhay at lumaban. Dito ay napangiti itong si Sean, sabi niya, talaga ba? Nakangiting sabi nito, ayun na nga, agad na may kung anong sumabog sa mukha ng ating bida, sa lakas ng pagsabog, hindi na. Makita kung anong nangyari sa mukha ni Sean kung napuruhan ba ito o hindi. Ni hindi nga nagalusan si Sean, sabi nito, susubukan mo akong talunin gamit lang ang first star magic. Nagpapatawa ka ba? Sabi nito na nagmamadali nang sumugod sa kanyang katunggali. Mas lalong kinabahan ang isang ito sa nakita niyang itim na usok sa ating bida. Sabi niya, ang itim na usok na iyon, siya ay mula sa Assassin of Mist, natatakot na sabi nito sa sarili. Hindi na nga nakatayo pa ang bata, iyon ay dahil tinapakan siya ni Sean, sapat para hindi ito makatakas o makatakbo palayo sa lugar na ito. Sabi nitong ating bida, kailangan kitang purihin sa ginawa mong iyon na subukan mo akong talunin habang nalingat ako, sige na nga nagbago na ang isipan ko, masayang sabi nito, na mukhang tutulungan na nga niya ang bata na lumakas.
Dagdaga pa ni Sean, gusto mo bang maging assassin, may mga mata ka para maging ganap na assassin? Paanyaya ng ating bida sa isang ito, na namimilipit sa sakit na pagtapak ni Sean sa kanya. Sa kabilang banda naman, sa Imperial Palace sa Oshif Empire, naririto ang mga kapatid ni Princess Arin at pinag-uusap siya ng mga ito. Nasa Love Island na si Arin, ang isang ito ay si Princess Violet, ang ikalawang prinsesa, ang tagapagmana ngayon at may hawak ng trono habang may sakit ang kanilang ama. Sabi nito sa kanyang kausap, ang engagement nila ay okay naman, pero sigurado ka ba sa plano mong ito? Tanong niya. Sabi pa ni Princess Violet, paano kung kumampi siya sa angka ng Lovey Horner, at subukang maghigantay sa atin? Sumagot naman ang ikatlong prinsipe, sabi nito, hindi mo na kailangang problemahin pa iyon, ang isang ito ay si Fabian. Sabi naman ng ikaapat na prinsipe, kilalang kilala namin si Barrett, kaya wala na tayong kailangan pang gawin, siya na ang bahala kay Arin, sabi nitong si Nerovian. Agad na humarap si Violet sa harap ng bintana ng kinaroroonan nila ngayon, sabi niya, hindi sapat iyon, sabi naman ni Fabian, bakit naman? Pagtataka ng mga ito, sabi nito, si Boris ay bumalik na parang patay na mula sa Romar Heights. Si Arin ay pumunta rin sa lugar na iyon sa parehas na araw at oras. Dahil doon, nagulat ang isang ito, pumunta rin si Arin doon, imposible na siya ang gumawa kay Boris noon, sabi nito, dahil kung totoo na si Arin ang may gawa noon, yari sila. Sabi naman nitong si Violet, hindi. Mas malala pa roon, sabi nito na may halong takot sa kanyang mukha. Naalala pa nitong si Violet ang pag-uusap nila ni Boris nang umuwi ito galing labanan. Sabi nito, ang goddess ng darkness na si Caligorna ay muli nang nabuhay, sabi nito nang nakayuko, at balot na balot. Dito ay kinabahan bigla itong isang ito, anong ibig mong sabihin? Akala ko ba ang pagpunta mo ron ay para lang bisitahin ang lugar na iyon at tignan? Pagtataka nito, ano talagang nangyari roon? Tanong ni Violet, mukhang si Shunvert ang gumising sa Goddess of Darkness, sabi nito na talagang matinding problema ngayon ang kanilang kahaharapin. Bumalik na siya, sabi nito na nagulat dahil si Sean nabanta sa kanila noon, ngayon ay nagbabalik na. Kailangan nating maghanda, tiyak na malapit ng dadanak ang dugo sa imperyo, sabi nito, na ang labi nito ay tuyong-tuyo na. Kasalukuyan, nagulat itong si Nerovian, sabi niya, edi mas kailangan nating patayin ngayon si Arin, sabi nito, sabi naman nitong si Fabian. Mag-isip ka muna bago magsalita ni Nerovian, kailangan nating iwasan ang kumilos ng padalos-dalos. Sabi nitong si Violet, tama si Fabian, kaya kailangan kong siguraduhin na ang mga gagawin natin ay tama, gusto kong malaman kung talagang may kakayanan ba si Barrett na patayin si Arin. Sabi naman ng isang ito, huwag kang mag-alala sa bagay na iyan, sinisigurado ko sa iyo na may kakayahan siyang gawin iyon. Sabi pa ni Fabian, kahit nalumpo ang isang iyon, wala nang mas masahol pa sa kalupitan ng isang iyon, tahimik lang siya simula nang ampunan siya ng angka ng Lovey Horner. Sabi pa ni Fabian, isa lang ang sigurado ko ngayon, tiyak na Katie na iyon na gawin ang gusto niyang gawin, na itong si Barrett nga ngayon ay talagang parang nababaliw na sa galit, kasi nalalapit na ang paghihiganti niya ngayon. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naruroon sila Sean, sabi ng kausap nito, gusto mo akong sumali sa grupo ninyo sa Mist? Tanong ni Shirts, oo, talentado ka, sabi ng ating bida, paano kung ayaw ko, anong gagawin mo? Tanong nito, sabi naman ni Sean, edi mamamatay ka ngayon, paliwanag ng ating bida, na wala palang pagpipilian si Shirts. Kaya sabi nito, edi wala pala akong pagpipilian, anong maitutulong naman sa akin noon sa pagsali ko sa grupo ninyo? Tanong nito ng seryoso. Sabi ni Sean, maaari kang maging malakas, sapat para pumatay ng palihim, pero syempre may limitasyon ang pagpatay, ang pwede mo lang patayin ay ang mga masasamang tao, sabi nito nang nakangiti. Dahil sa mga sinabing iyon ni Sean, biglang nagkaroon ng interest ang isang ito, at parang nagalit, sabi nito, kung gone, pwede kong patayin ang kapatid ko at ang pamilya ko. Sabi nito, biglang nagulat ang isang ito sa sinabi ni Shirts, papatayin mo ang angkan mo na Lovey Horner, bakit sila? Ang pamilya mo ay wala sa listahan namin na dapat patayin, tanong ni Sean. Nagtanong pa ang ating bida, hindi ba ang ama mo ay pinuri at pinarangalan na Great Commander sa ngayon, kilala siya sa husay?
Dagdag pa ni Sean, hindi ba ang tatay mo ay nakatanggap siya ng titulo na border guardian, dahil nagawa niyang itaboy ang lahat ng halimaw sa border region. Sumagot itong si Shirts, ayun na nga ang problema, wala nang ibang mahalaga sa kanya kundi ang pamilya, at karangalan. Nang marinig ito ni Sean, natigilan ang isang ito, iyon ay dahil parehas na parehas sila ng pinagdadaanan ni Shirts, dahil ito ang kanyang kapalaran noon sa kanyang ama. Sabi pa ni Shirts, ako ay isang bastardo na anak sa isang babae na hindi kilala, kaya ganun na lang ang trata nila sa akin, at ang tingin nila sa akin ay hadlang at panira lang sa pamilya. Sabi pa nito, sa simula pa lang pinanganak na ako na walang talento, kaya laruan lang ako ng mga kapatid ko, pinagtatawanan, at walang silbi sa pamilya. Sabi pa ng isang ito, kahit si Barrett na ampon lang sa pamilya, tinuturito niya ako na isang basura, ang pamilyang katulad namin ay dapat nang mawala sa mundong ito. Dito ay napatingala na lang ang isang ito, sabi niya, ngayon alam ko na kung bakit ang isang ito ang napili ni Sir Ika na puntahan ko, iyon ay dahil parehas talaga sila ng kwento nitong si Shirts. Matapos noon, ay agad na bumaba si Sean, at nagsabi, sige. Tignan ko kung anong magagawa ko para magawa mo ang gusto mong iyan sa pamilya mo. Tignan natin parehas kung tunay nga ba silang masama, para patayin natin silang lahat, sabi nito, na tinanggal na ni Sean ang kanyang maskara. Titig na titig ito kay Sean, dahil nakita na niya ang mukha ng ating bida, na si Sean naman ay nasabi nito sa kanyang sarili, naaalala raw niya ang sarili niya sa batang ito. Sabi nito, ano? Ikaw ay si Sean Vert, sambit nito. Ano, huwag mong sabihin na nagbago na ang iyong isipan. Hindi, game ako, sasali ako sa inyo. Sabi nito kay Sean, dahil yari talaga siya sa ating bida, lalo pat nakita na niya ang mukha ni Sean. Dito ay napaisip bigla itong si Sean, sabi niya, teka nga, kung ganito niya ako kabilas na nakilala ngayon, ibig sabihin kahit gumamit pa ako ng brainwashing ay wala nang magagawa pa, subukan ko bang gamitin ang kapangyarihan ni Caligorna? Tanong nito sa sarili. Matapos noon, may napili ng paraan ang ating bida para maging maayos ang lahat, ang makakilos siya na. Hindi siya makikilala ng kahit na sinuman, dahil doon, biglang may kung anong aura ang biglang lumabas sa mukha ng ating bida, na itong si Shirts ay gulat na gulat, dahil parang sasabaog ang mukha ni Sean, ang ginagawa ngayon ni Sean ay kapangyarihan mula sa Caligorna, Goddess of Darkness Power, Face of the Dead, na ang ibig sabihin ay gagamit ito ng mukha ng isa sa mga namatay na. Dito ay natataranta ang isang ito, hala ka Mr. Sean, ang mukha po ninyo ngayon ay nasusunog ng husto, kukuha po ba ako ng tubig, natatarantang sabi nito, na hindi alam ang gagawin. Ngayon nga ay unti-unting nagbabago na ang mukha ng ating bida, sabi nito, huwag kang masyadong kabado ngayon, papalitan ko lang ang mukha ko ngayon para hindi ako makilala, sabi nito. At ayun na nga, nagkaroon ngayon ng pagbabago sa ating bida, hamaba ang kanyang buhok, isang pamilyar na figure ngayon ang nasa ating harapan. Nang matapos ng pagpalit mukha ng ating bida na tahimik ang isang ito, gulat na gulat sa kanyang nakita, sabi ng ating bida, makinig kang mabuti, hindi na ako si Sean ngayon, sabi nito. Ayun na nga, si Sean ngayon ay ibang nilalang na, sabi nito, ako na ngayon ang bago mong Guardian Knight, ako si Gunther Lictus, ito ang nakalaban ng ating bida noon sa lugar kung saan niya pinatay rin ang dating leader ng Assassin of Mist, na kaibigan ni Sir Ika. Nagsisimula ng madagdagan ng mga tagasunod ni Caligorna, at nagagawa na rin ni Sean gamitin ang mga lakas nito, hanggang saan kaya abot ang lakas ng ating bida. Abangan!